Alright, di pa sila ready. Ito po ang Catanduanes BJMP Express Radio ay isang programa po para maging aware ang ating komunidad sa mga activities, events, and programs ng ating mga jails dito sa Catanduanes. But for this day, February 18, 2026, kasama natin ang from Virac District Jail. Ito po ay isang programa na nasimulan nung panahon po ni Jail Senior Inspector Richard Ryan Mulato. And at the same time, sa supervision naman ng ating mga leaders from the regional office na babatiin natin sa mga oras na ito. Ayan, sa ating butihing regional director, Jail Chief Superintendent Elena B. Rocamora, ma'am. And sa ating Assistant Regional Director for Administration, Jail Senior Superintendent Ramil Vestra, sir. Kay Assistant Regional Director for Operation, Jail Senior Superintendent PUC Rosero, sir. And of course, sa ating officer in charge ng Regional Chief Directorial Staff, kay Jail Superintendent Ramil Bonavente, sir. At sa ating Chief Community Relations Service, Jail Chief Inspector Kenneth Gale Flores, ma'am. And lahat po ng division heads ng Regional Office 5. And of course, sa ating butihing Provincial Administrator na si Ma'am Jail Inspector Rosemary Bragais. And kaka-visit pa lang po dito sa ating province of Catanduanes. And of course, sa lahat ng mga kapatid natin from different regions of Bicol Region, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, and Masbate. And of course, sa mga butihing jail wardens ng ating BJMP Catanduanes from Virac Jail, kayo na sir, kayo na ma'am ang magbate kasi para feel at home na tayo. Go ahead, Ma'am Trish. Okay, good morning po sa ating lahat. Medyo may technical tayo. How about Ma'am Princess, ma'am? Good morning po. Yes. Good morning po sa ating lahat. On behalf of our Acting District Jail Warden of Virac District Jail, Jail Senior Inspector Michael L. Orbita, good morning po sa lahat. Okay, Ma'am Trish? Hello po, good morning. So, I'm Jail Officer 2 Trisha K.S. Pagaduan, CRS Officer ng Virac District Jail, headed by Jail Senior Inspector Michael L. Orbita, sir. Good morning po. Ayan. And pakilala na tayo formally formally and technically. Ang kasama po natin ngayon is Welfare and Development Officer ng Virac District Jail, and of course ang ating si Ma'am Princess from anong office mo, ma'am, please? Performance Management Officer po. ng Virac District. Ayun, okay. So, para maging tayo, at home tayo, so please go ahead, do introduce yourself, please. Introduce mo na. So, bale, yun nga po, I'm Jail Officer 2 Trisha K.S. Pagaduan. I am designated as Community Relations Service Officer po. Well po, ang kasama ko po ngayon ay si... I am JO1 Princess Lisaso Panti. I designated as a Performance Management Officer of Virac District Jail po. Mm-hmm. So, yes ma'am, sir ma'am, andito po kami sa inyong radyo periodiko para ihatid po yung mga updates, mga community services, and ano po yung mga events, activities ng ating mga jails, particularly yung Virac District Jail, sa inyo pong mga talapihitan or sa inyong mga radyo. Alright? So, let's start with Rick. yes. I'm sorry. Okay. So, recap muna tayo because last week kasama natin si Sir Kevin De Leon at si Sir Marvin Reyes para ihatid sa inyo yung ating mga information about mga previous activities. So, ito yung recap last week na nangyari. Ano po?
yung BJMP Trade Fair last February 6 to 8 na a pre-Valentine Trade Fair, and on February 11, 2026, yan po yung career guidance, anti-smoking and anti-illegal drug awareness campaign na ginanap po dyan sa Calatagan High School, headed by Mr. Edgar T. Sarmiento, ang school principal. And on February 13, ito po yung completion of organic agriculture production, NC2, for our PDLs program by TESDA Catanduanes, facilitated by TESDA Cabugao School of Handicrafts and Cottage Industries, kung saan 25 PDLs po yung nagmatagumpay na nakatapos po ng training. So magandang bagay po ito, no? And on February 14, on the very Valentine's Day, we conducted Love on Wheels at Verac Public Market and celebration of Valentine's Day Love Month. Originated po ito ng Love on Wheels program sa BJMP Regional Office. Wow! So, kumusta naman yung mga Valentines nyo, mga ma'am? If I may. Oh, yes. Oh, please. Bale, yung Valentine's Day namin is super saya po dahil nakapaghatid po kami ng konting pasaya po sa ating mga vendors, community, dyan po sa Verac Public Market. Kasi po noong February 14 po, nag-conduct po kami ng Love on Wheels program po na ginanap natin dyan po sa Verac Public Market. At nagpapasalamat nga po pala kami kay Mr. Andy po for accommodating us to conduct this activity po dyan po sa Verac Public Market po. So, kahit pa paano, sa maliit na bagay na napasaya po namin yung ating mga vendors po dyan sa Verac Public Market, and also yung mga ating buyers po dyan. Okay po. So, namahagi po kami ng flowers, chocolates, and also macaroni soup po namigay natin. And also nag-serenade din po yung isa nating Jail Officer 1, si Jail Officer 1 Trampe po. So, kumanta po siya ng mga love songs, and also konting sayawan din po nung February 14 doon po sa Verac Public Market po. So, kamusta yung Valentine's Day natin? So far, okay naman po yung naging activity namin, at maraming din pong nag-enjoy, especially po yung mga adults na nakasalamuha po namin. Even yung mga tricycle drivers po, Yes. nabigyan po natin sila ng mga ng sopas, at may mga adults din po tayo na nakipagsayaw sa Yes po. nag-serenade po sa kanila. Ayan. So, I am asking for your personal Valentine's Day. Ang dami niyong pinaliwanag eh. Bali yun na po kasi yung personal yung Valentine's celebration. Duty daw po. Work is personal. Yes. Yeah. Alright? So, yun na nga po, alam nyo kasi mga kaperiodiko, Valentine's Day is very relevant sa trabaho ng isang jail officer. Kasi, alam nyo, for the information of all, Saint Valentine, once a prisoner, isa po siyang presonero na may nakaibigan siya na isang kumbaga nakasama niya sa isang cell dorm yung isa ring accused or prisoner. Tapos sabi nung kumbaga siyempre naging magkaibigan sila, and sinasabi nung kasamahan niya na kung gaano niya kamahal yung kanyang anak sa labas. Ganon. So, Saint Valentine, what he did is gumagawa siya palagi ng letter papunta doon sa bata, sa baby, sa anak nung ano. And always, yung kanyang nilalagay na signature is your Valentine. Kaya nauso po yung mga ganyan na mga letter. Yes, kahit i-search nyo po yan sa sa Google or wala na palang messenger from March April pa. April pa. Sorry. So yes, totoo po yan. So very important po yung Valentine's Day
sa mga jail officers na katulad namin because relevant yung story ni Saint Valentine sa isang jail facility. Alright, so pumunta na tayo sa ating main topic and inaanyayahan namin ang lahat ng ating mga kasamahan na mag-join or makinig and mag-share or pa-shoutout. Syempre, mamaya-maya na konti para mag-light yung usapan na. Alright, so eto kasi last time nakausap natin si Sir Kevin and Sir Marvin. So ngayon, at the point of view ni Ma'am Trish and ni Ma'am Princess, ano po ba talaga ang BJMP at ano ang saklaw ng mandato ng ating Bureau of Jail Management and Penology? Yes, ma'am. Go ahead po. Okay. So, ang Bureau of Jail Management and Penology, o mas kilala sa tawag na BJMP, ay ahensya ng pamahalaan under the Department of the Interior and Local Government. Ang BJMP po ay inatasan na mamahala sa operational and administrative control sa mga district, city, at municipal jails po nationwide. So, ang mga PDL na under po ng BJMP ay po yung mga sumasailalim pa sa investigasyon or undergoing trial, nililitis ang kaso, awaiting final judgment, mga PDL na pinatawan ng 3 years below na pagkakakulong. Yun po yung mga under po ng BJMP. Kami po ay may pangunahing tungkulin. At yun po ay ang ligtas na pag-iingat or safekeeping at ang pagpapaunlad ng mga persons deprived of liberty or development ng ating mga PDL. Safekeeping and development po ng ating mga PDL. So, hindi lang po kami nagbabantay, kami din po ay gumagabay sa kanilang pagbabago sa loob po ng ating mga jail facility. Ayan. So, yan po yung overview ng ating work as jail officers ng Bureau of Jail Management and Penology. Alright, so, yun na nga po. Hindi lang punitive, but reformative yung ginagawa ng Bureau of Jail Management given na ang kinikater lang po namin na nagsaserve ng sentence sa loob ng BJMP is 3 years and below. The rest, kung nasentensyahan man, ay dadalhin natin sa Bureau of Corrections. And at the same time, before they are going to Bureau of Corrections, gumagawa tayo ng mga pamamaraan, activities, reformative activities dito, rehabilitative activities sa mga jails natin para naman ma-prepare sila sa kanilang, yun ang always nating sinasabi, reintegration to the main society. Diba? So, yun ang always purpose nun. So, magandang bagay din po. And at the same time, yung education natin ay hindi lang siya limited sa mga classrooms. Sa loob ng jail facility, di ba mga ma'am? Yes, meron tayong alternative learning system, yung elementary, high school, and college level na pwede na makapagtapos sila ng kanilang mga antas ng edukasyon sa loob ng kulungan. Di ba? Facilitated by, syempre, mga teachers natin, mga ALS, so ganun po ang ating ginagawa doon. Alright? So, ayun po. Ano po yung mga pangunahing programa, ma'am, ng BJMP natin na ito po yung mandato natin para magpatuloy sa ating ginagawa na makatulong sa ating mga kliyente at sa komunidad, ma'am? Okay po. So, may 4 na pangunahing programa sa ilalim ng mandato ng Bureau of Jail Management and Penology. At ang mga ito ay ang mga number 1, PDL Custody, Security and Control Program. Tinitiyak ang maayos at ligtas at makataong pangangasiwa sa mga persons deprived of liberty sa loob ng ating mga piitan. Pangalawa naman po, PDL Welfare and Development Programs. Nakatuon sa rehabilitasyon at pag-unlad ng mga PDL sa pamamagitan ng edukasyon, kabuhayan, spiritual, psychosocial at iba pang makabuluhang programa. Number 3 is the decongestion program. And number 4 is good governance po. Itinataguyod ang tapat, malinaw at makataong pamamahala sa loob ng organisasyon at sa paghahatid serbisyo sa publiko.
So, under po ng mga welfare and development natin programs, we have the provision of basic needs, health services, educational program, skills training enhancement program, livelihood programs, behavioral management modification program, interfaith program, cultural and sports program, paralegal program, and e-dalaw natin. So, ang mga programa ng Bureau of Jail and Management and Penology po ay inilalaan para sa ating mga persons deprived of liberty upang matulungan sila sa kanilang rehabilitasyon at pagbabago, mapaunlad ang kanilang kaalaman at kakayahan, maituwid ang kanilang asal, at maihanda sila sa isang maayos, responsableng, at makabuluhang pamumuhay sa oras ng kanilang pagbabalik sa lipunan. Okay, so sa likod ng rehas, may pag-asa, disiplina at pagbabago po. So isa-isay natin tong mga programs na to, Ma'am Trish and Ma'am Princess, para malinawan yung ating community. So how this work and how this apply, di ba? So sa security and control program, very limited naman yung information namin dito kasi this is very internal to us. Ano po, kung ano yung ginagawa namin. As long as ma-prevent po namin yung evasion of service or yung takas, di ba? Ito yung primary goal nito. But almost I don't categorize, but almost all 70% ng ginagawa natin sa jail is more on welfare and development. Tama? Kaya nga nananaba si Ma'am Trish kasi sa kanyang work as a welfare and development officer. Tama ba? CRN. CRS. I'm sorry. Si Ma'am Nika. si Ma'am Nika. Yes. So, hi Ma'am Nika. Opo. Oo. And kasi yung welfare and development naman is very broad yung ano natin, di ba? Yung aspect natin. So, isa-isay natin. Alam naman natin 'to eh. So, pagdating sa mga basic needs, di ba? We provide food. Gumagawa tayo ng paraan. Meron tayong mga partners, di ba? Like the Arbos, Yes. Anawim, yung mga nagbibigay sa kanila ng ano, aside from the provisional foods sa ano natin from our bureau, may mga nagbibigay po sa atin na mga donations, di ba? And kung ano-anong mga food program na ginagawa from outside the community. Tama po ba, Yes. ma'am? Yes. Di ba? So, sa health service naman natin, aside, meron tayong own health services, meron din tayong isinasagawang mga medical missions. Yes. From from different agencies, non-government agencies na sinasadya po talaga yung mga jails natin. So, ganun yung nagiging work po ng WD officers and ng CRS officer natin kasi binibigay nila yung kanilang best para maiugnay yung mga non-government organizations natin na madala yung services sa mga jail facilities natin. Okay? Educational program, likewise, right? Yeah. Yung ALS natin na tinututukan at binabantayan ng DepEd. Di ba? We have so many teachers sa jail facilities natin na kayang maggabay doon sa ating sa ating mga PDLs na at least kahit papaano ay ma-credit and anong tawag dyan? Mapunta sila sa, kumbaga, at least habang nag-aantay sila ng kanilang trial, di ba? Ay nagugugol nila sa pag-aaral yung time na nasa BJMP sila. Behavioral Management and Modification Program. Ito po yung isang napaka-importanteng pamamaraan, 'di ba? Yung therapeutic community modality program ng BJMP, yung TCMP natin kasi ito naman ay ginagawa natin through morning meetings. Yes. Tama. So, can you explain this, Ma'am Trish, for us? Yung daily activities natin sa jail. So, every morning po, every 8 to 9 po kasi yung schedule nila. Nagkakaroon sila ng morning meeting. So, this is with what we call, under siya ng TCMP po. So, morning meeting, andyan pa kakaroon sila ng program, short program for that morning meeting. And also, this
ano po ito, base po ito dun sa mga dito ini-observe din po natin sila sa kanilang mga behavioral assessment or kung ano na ba yung mga pagbabago na nakikita natin sa kanila. And apart from that, yes ma'am, Princess, please. Dito din po sa TCMP, hinuhubog din po natin yung mga skills ng PDL wherein part po ng therapeutic community modality program na ito ay may part po doon, part 2 if I'm not mistaken po, kung saan yung mga PDL natin ay nagkakantahan po sila at the same time if may oras pa po bago mag 9 a.m. Nagsasayawan din po sila. Yes. So, behavioral and behavioral management, ibig sabihin, minomold natin sila or sineshape natin sila into a productive individual. Di ba? So, ginagawa na po namin ito. Hindi lang po ito nag-a-apply sa isang jail facility, no? Kahit sa saang rehabilitation facility ay merong therapeutic modality program na talagang this is a comprehensive at pinag-aralan ng ating mga experts para mag-shape, mag-mold daw ito, mag-reform ng mga behaviors ng ating mga ito yung mga anong tawag dyan, yung mga nag-violate ng mga laws and yung mga hindi nag-obey sa kung ano yung tama sa community natin. So, talaga namang napaka-importante nito. And at the same time, di ba, maganda kasi may mga different activities sila. And as I remembered, yung isa nating PDL from San Andres ay napili yung kanyang painting. Ano ata yun, 2018? So talagang matanda na. na napili siya sa national headquarters natin as one of the best paintings na so magandang magandang employ yun. And at the same time namomold yung kanilang mga skills na meron sila sa laya. At the same time nare-recognize ng ating bureau. So yun ang kagandahan sa ating behavioral management. And speaking of yung interfaith program natin, which is nire-respect natin yung kanilang mga rights regardless kung ano man yung kanilang mga religious na sinasalihan, like ngayon, di ba? Meron tayong Ash Wednesday and meron tayong mga Muslims PDLs, right? Na talaga namang nire-respect natin. So, we are designating a particular area sa ating jail facilities na makapag-profess sila ng kanilang religious activities. Diba? Although, kumbaga, konti lang sila, but we respect that. Diba? Kasi, karamihan sa mga PDLs natin ay members ng Catholic or Christians or whatever religious sect na meron sila. So, yun yung usually natin. And, interfaith program, alam ko, ang daming sponsors yung VIRAC pagdating sa interfaith program. Go ahead, please. So, sa interfaith program po, we have every Sunday po nagkakaroon po tayo ng mass sa loob ng jail facility. And also, nagpapasalamat kami sa patuloy na pagsuporta sa amin sa jail facility po natin. So, ngayon po, meron po silang Ash Wednesday. So, ngayon po, bago kami umalis, meron po silang Ash Wednesday po doon na ginaganap today. So, hindi lang kumbaga ibig sabihin, pinaparamdam natin sa mga PDLs natin kung ano yung normal na nangyayari sa labas. So, di ba? Kumbaga, hindi lang sila limited sa isang we are community. That is why pinapaalam natin through this program yung ginagawa ng BJMP sa mga kulungan natin that we are community, not apart from the regular community sa Laya, di ba? So, isa rin po kaming komunidad doon. Kung makikita nyo, ang BJMP, di ba, may mga doctors, may lawyers, may teachers, may nurses. Ang dami namin doon.
Oo. So hindi tayo limited lang sa ano no, sa pagbabantay, PDLs tayo, hindi po ganoon. So we are very diverse and we are nakita nga ako ng isang alam nyo, Ma'am Trish and Ma'am Princess. Nakita ko isa ng community na uprise. Kumbaga in Alaska daw, meron silang isang community na isang building lang, andun lahat. Andun yung schools, groceries, yung church. So, sabi ko, ano ba? Kaya bang ganito ba? Oo pala. Kumbaga, they live with that. Kasi pag lumabas sila sa, sa building na yon, very, frozen yung di ba, Alaska, Yes po. snow. So, ganun din, parang napipicture out ko, in a jail facility pala, andun na lahat, di ba? Yes po. Andun na yung may tayo, may chapel. Meron tayong may ALS, makapag-aral sila. Di ba? Yun lang talaga, limited yung movement. Yes. Di ba? So, yun ang kagandahan kasi ino-offer natin wholesome yung services ng jail services sa ating mga jail facilities at sa ating mga client. Alright, cultural and sports program, Ma'am Trish, Ma'am Princess. Sa sports and cultural program po, regarding po sa sports, may binibigyan po natin sila ng time. For example po, gusto po nilang naka-schedule po, for example, ang basketball, tsaka pag-chess. And aside from that, hinuhone din po natin ang skills nila kapag may WD activities such as nung ano nga po tawag doon, ma'am? Nakoko. Nakoko Week Yes. celebration. So yun yung daily nila ay nahuhubog din natin, di ba? Pag may mga, let's say, may mga activities outside, nilalapit din natin to through our limited resources, but at the same time nagagawa natin. And in October, every last week, if I'm not mistaken, every last week of October, ito po yung National Correction Consciousness Week natin, yung nakoko natin, kung saan whole week sila kumbaga, nila yung kanilang talent, di ba? Nasa-showcase nila yung kanilang talents. At the same time, may mga events tayo, so sports and cultural and pag may yun na nga po yung ginagawa natin is naghahanap tayo ng mga sponsors na let's say art in painting, di ba? Yes. Mga art making, di ba? So gumagawa tayo ng paraan para ma-involve sila sa ganitong mga cultural and sports program. Ikaw naman, Sir Joey, sa paralegal program. Ito naman, sa paralegal is, ito naman ay isang thrust ng ating BJMP at the same time ng ating government para madiklag para isa po itong decongestion program na para mabawasan yung mga PDLs natin sa mga jail facilities natin through different modes of releases. So ang dami-dami pong mode ng releases, 'di ba, na pwede nating ma-avail. So, yan naman po ang trabaho ng paralegal is titignan kung applicable ba ito sa isang PDL, 'di ba? Kasi kailangan natin na yung isang jail facility ay hindi congested per international standards. Tama? So, hindi ko lang ma-recall kung ilan yung isang square meter kung ilan na PDL. So far, but nagpapasalamat po kami sa effort ng ating mga leaders dito sa Catanduanes na nabigyan tayo ng isang malaking facility na hindi tayo congested. Yes. Tama? So sa San Andres, napakalaki ng jail. We have 24 PDLs. So in Virac, we are already 92. yes. But yung facility natin is very big malaki. na Yes po. hindi tayo congested. Yes. Unlike yung nakikita natin sa mga televisions na very congested sila, no? So ito po yung programa ng BJMP na hindi po magsiksikan yung mga PDLs natin. So far, dito sa atin sa Catanduanes,
nagagawa naman po natin na hindi magsiksikan yung mga PDLs natin. So that is yung very essence ng paralegal programs, is ma-attain natin yung decongested jails, at the same time ma-avail natin lahat ng mga means na mapalaya yung ating mga PDLs in a legal manner naman. Di ba? Kasi ang hirap naman pag hindi legal manner. Okay, ito naging very effective yung idalaw natin nung COVID-19, tama? Yes. So hindi pwede yung dalaw personal, but ngayon normal na siya. But ito yung idalaw naman is very common naman ito kasi may mga let's say family from different areas, di ba? Doctors, lawyers ng ating mga PDL. So how this work, ma'ams? Yung idalaw po natin. Go ahead po. Okay po. So, sa through e-dalaw po, ito po yung nakakapag-access po ang ating mga PDL through the supervision po ng ating mga jail officers din po. So, sa e-dalaw po, lalo na yung mga PDL po na nasa malalayong lugar na hindi kaya pong makapunta or makadalaw personally, pwede po silang maka-avail ng ating e-dalaw program po. So, through video calls po, nakakausap nila yung mga kapamilya nila na nasa malalayong lugar. So, pinapa-avail po natin sila ng e-dalaw po. So, malaking bagay po, ano? Yes po. So, ayan, nakikita nyo naman, may tanong kasi dito, kumusta naman ang buhay ng isang BGM person? Well, nakikita, katawan pa lang nakikita nyo na kung kumusta naman. But, Ma'am Princess, as a jail, ilang years ka na, ma'am, in the service, please? Magto 2 years pa lang. Magto 2 years. How about you, Ma'am Trish? 8 years po. Ayan. In the making. Don't ask me. So, kumusta naman? Ano ba yung regular life natin, Ma'am Princess? Syempre po, sir, given na po na mahirap po talaga sa umpisa yung pagiging BGMP officer kasi kailangan mo munang mag-observe kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating jail facility at syempre familiarization kung ano ba talaga yung kung paano ba talaga ang tamang pagpapatupad ng safety and security ng sa ating mga PDLs. But at the same time, habang tumatagal po, nakakasanayan na rin. So, nagiging madali na rin po siya. So, ayan. How about you, Ma'am Trish? Ganun din po. Sa una, nahirapan, pero kalaunan po, nagagamay naman na po namin yung trabaho. And everyday po, sa everyday naman po na pagpasok, halos nakakabisado na namin siya. And also, kung talagang yung dedikasyon, yung effort natin is andun, mas napapagaan yung trabaho natin. And, oo nga pala, nakalimutan ko, Mike. I-welcome natin yung kasama na. Kanina pa tayo nagsasalita rito. So, meron tayong mga bagong personnel thank you so much sa regional office natin kasi nakakatulong naman. Ayan, i-welcome nyo sa atin yung ating kasama. Magiging bayaw ko to. Ikaw ba yun? Di ba? Sige, welcome nyo yung bagong personnel natin. On behalf of our acting district jail warden, Sir Orbita po, we welcomes po, kasama po namin dito si JO1 Mark Pilahio, and po, bago pong assign po sa Verac District Jail. And the other po is si Sir Tumanlaw. Nasa jail po. Nasa jail. Ay, oo. Sige, mag-light tayo. Bati natin sila, guys, yung mga Okay po. So, good morning po sa lahat, sa Verac District Jail personnels po na nandiyan. Lalo na po yung mga duty today. Magandang morning sa ating lahat. How about you? Ayan, gusto ko batiin yung ating mga personnel from provincial office and also from Verac District Jail, lalo na yung classmate ko dyan. At also po, personnel from San Andres District Jail. Good morning po. And meron din sa amin na bagong personal si Sir Rioja. Yan, si Sir. Welcome sa Catanduanes BGMP, San Andres District Jail. And thank you sa ating mga personals natin. And
meron na namang, may gagraduate ba ngayon na moms? Na ano? As of hindi ko na Okay. Ay, Sige. So, yun. Before tayo magpunta sa isang topic, recruitment, ano po? Before tayo mag-ano doon, lais lang po namin na batiin ang isang napakasalamat, napakasalamat. Isang pasasalamat ang ating mga personnel from our regional office, which is hindi magiging successful itong ganitong klaseng event kung wala po sila. Alright, from our regional director, Jail Chief Superintendent Elena B. Rocamora, ma'am, sa support. Thank you so much. Jail Senior Superintendent Ramil Vestra, ang ating Assistant Regional Director for Administration. Jail Senior Superintendent Pio Rosero, sir, ang ating Assistant Regional Director for Operations. Kay Jail Superintendent Ramil Bonavente, sir, ang ating Officer in Charge ng Regional Chief Directorial Staff. Kay Ma'am Jail Chief Inspector Kenneth Gail Florese, ang support niya dito sa ganitong klaseng program from Community Relations Service, ma'am. Thank you so much. At sa lahat po ng divisions ng regional level natin. And of course, sa ating butihing na ever supportive na ating provincial administrator, kay Ma'am Rosemary Bragais, na galing na dito kahapon, no? So nagbisita po siya sa ating mga jail facility to ensure naman na well-maintained, at the same time functioning lahat, 'di ba? And in order yung lahat ng mga facilities natin. Thank you so much sa ating acting provincial jail administrator, and sa lahat ng mga personnel ng ma'am, yung mga PO natin. Batiin niyo Yes, po. Siyempre, Sir Kevin. sir. Good morning din po kay Sir Jail Officer to Kevin A. De Leon and kay Sir Juan Marvin Reyes. Also kay Ma'am Marge, Jail Officer to Marjorie Olonan, and kay Ma'am Clong, SJO to Macleofe, Obispo. Yes. And sa lahat po ng personnel ng ating BJMP Catanduanes sa San Andres and Verac District Jail, at sa lahat ng mga kapatid na naka-live tayo sa Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, and Sorsogon. Alright, let's do this recruitment. Ang dami-daming nagtatanong. Personally, sa messenger natin, personal message, sir, paano po ba? Okay, go ahead, Ma'am Princess, please. Ayan, sir. Ang BJMP recruitment po natin ay bukas, patas, at walang bayad. So, i-discuss ko po yung general qualifications ng ating recruitment. So, syempre po, must be a citizen of the Philippines, also with a person with a good moral character, and possesses baccalaureate degree. At also po, dapat merong eligibility, CS Prof or CS Penology Officer, PD 907, or pwede din po yung RA 1080. And must not have been convicted by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude. And not less than 21 years old, and not more than 30 years old. Regarding naman po sa height ng mga nais po mag-apply sa atin, 1.57 meters or 5'2" height for male, and 1.52 meters or 5 flat for female, provided that a waiver for height requirements shall be automatically granted to applicants belonging to the cultural communities and indigenous peoples. Regarding naman po sa weight, not more or less than 5 kilograms from the standard weight corresponding to his or her height, age, or sex. And must have passed the neuropsychiatric evaluation, medical examination, and drug test for the purpose of determining his or her physical and mental health. So yun po yung general qualifications ng mga manonood po natin na gusto pong mag-apply sa BJN. So, yes. So ito po, any 4-year course po ito, sir. Pwedeng po mag-apply teacher, nurses,
engineer, and criminology. So kahit ano pong 4-year course, basta po may eligibility, pwede po tayo mag-apply sa BJMP. At tandaan po natin na ang pag-apply po ay libre po ito at Opo. walang bayad. Yes, walang bayad po. Wala. Libre. Yung personal mo lang, sarili mo lang, tsaka yung mga, siyempre, gagasto ka pag-travel, pag-apply, yung mga documents, doon ka lang gagasto. Pero yung reason na papapasukin ka dahil nagbigay ka ng particular amount, no. Bawal po yan. Alright? So, online na ngayon, Ma'am Princess. Yes, meron tayong po. mga Facebook accounts. Go ahead, Yes please. po, regarding po sa updates ng ating applications, meron po tayong official Facebook page, ang ating pong regional office, kung saan pinopost po nila dito ang mga updates po regarding po sa application process. Ang recruitment page po nila is BJMP R5 Recruitment. Ayan, i-search nyo lang po sa Facebook and follow. Nandun po ina-updates yung mga information regarding sa application. And doon din po pinopost kung open na po ang application. So sa ngayon po, kakatapos lang po, ongoing po ang application and kakatapos lang po ng entry-level examination ng ating mga applicants po. Mhm. So, ayan, kailan ba yung sunod nito, ma'am? Kung hindi po ako nagkakamali, sir, by October po, ayan po, October to Magpa-process na November, naman. nagpa-process naman Oo. po. How- And nagsasign po ang ating mga applicants sa BJMP ORAJ po na tinatawag. Ah, yung Saan, ORAJ, opo. yes po, ngayon po by province na po. For example, applicants po ng Catanduanes, meron din pong link na kung gusto mo mag-apply, doon ka rin po mag-i-enter po. So, how about, ibig sabihin, nagpasa ako ngayon, hindi ako natanggap. Valid pa ba yung submission ko na yon for the next recruitment? Hindi na po, sir. Bali po, doon po sa ORAJ po natin tinatawag, minomonitor po doon yung mga documents. And yes po, minomonitor po. If kompleto po ang mga documents natin, updated po ba ang ating mga MDR, Clearance. Yes. MDR po for PhilHealth, MDF for pag-ibig, tsaka TEEN po, and dapat po kompleto lahat yon para po makaproceed po tayo. Kasi bago po tayo makaka-proceed, para ano po tayo sa list, kailangan po Cleared. clear yung ating Yes. mga documents for assessment. So magandang, ano to, no? Kasi tayo noon, nag-apply tayo. Personal tayo pumupunta ng regional offices. So napakahirap. Ngayon, pwede ka na pala online, yung Yes ORAJ. Po. Opo. Oo. Bali po kung hindi po ako nagkakamali, bali po sa amin po at unang na i-apply yung sa ORAJ. Oh, so tell me more about it, Ma'am Bali Princess. po, sir, nag-apply po ako via online. And doon na po kasi inaano yung mga documents. Then, after po maka-enter na doon sa online, kasi pabilisan po yun, may certain time lang po yung online link po natin. Kaya pabilisan po talaga kasi per day may slot po silang kinokota lang. Kaya Okay. kinakailangan mabilis ka rin talaga Yes. ng mga information mo. How about dito? From Catanduanes ako, pwede ba ako mag-apply ako to 4A, let's say, in Calamba, online? Online, Pwede. 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 So, pipili lang tayo kung saang region tayo Yes po. mag-apply. Kasi ganito po yan, mga moms, mga sirs, may, Region 5, different quotas dito from Region 4A and CR, depende kung ilan yung kailangan nila doon. And ilan yung regular quota na kukunin nila. Ganun po yung rule natin, 'di ba? Hindi siya pare-pareho. Yes. 'Di ba? Kapag malaki yung region, mas madami yung quota. So yun yung gist ng application natin. So let's say R5, kung ilan lang yung magiging quota dito na ipoprovide ng ating national headquarters, tama? Yun lang po yung kukunin namin. Pero hindi naman namin kayo dinidisallow. Ini-encourage namin kayo na doon na po kayo sa ibang region. Tama po? Oo, ganun yung ginagawa natin na, pag hindi kayo napili dito, mag-re-apply kayo po doon.
Alright. So, sige ma'am, Princess, ikaw pala yung first batch. You are the one of the first batches ng online recruitment. Ano yung mapapayo mo sa mga applicants natin? Ano yung gagawin nila? And yes, financial. Alam mo, may nagchat-chat sa akin na, ay, ang mahal pala mag-apply sa BGM. Nagulat nga ako eh. Sabi ko, yes, ano yan? Kasi nasa isla tayo. Yun yung nakakapamahal doon kasi pupunta tayo, babalik, di ba? Kasi kung nasa inland ka, nasa mainland ka, aplikante ka doon, hindi gaano kumpara natin dito sa Catanduanes na pabalik-balik. Pero hindi ka gagasto sa pag-apply na di ba? In a real sense na pag-apply, gagasto, magbabayad ka, wala pong ganon. Kung ano lang yung mga expenses mo, yung mga circumstances na magagastuhan mo, yun lang yung gastos doon. Tama? So, ma'am, ano po yung ma-advise mo sa ating mga would-be applicants, please? Syempre sir, yung regarding po sa financial is given na po yun. Sabi nga ni sir is magastos po talaga lalo kung nandito tayo sa province. So, depende po kung saan tayong location. Kaya gagastos at gagastos din po tayo sa pag-process po ng mga documents. Syempre, ang pag-apply po may kanya-kanya pong phase yan. May initial assessment, yun ang sinabi ko, may initial medical evaluation, may entry-level examination. So talagang gagastos ka po para mapuntahan mo po at maka-attend ka po doon. Ang pinapayo ko lang po sa lahat ng applicants na syempre sa pag-apply po, kinakailangan po handa po yung ating physical kasi importante po yun kasi syempre, for example, makapasok ka na mag-training, so dapat handang-handa po yung physical mo. And also, sa atin rin pong mental aspects. So, dapat ihanda rin po natin kasi, sir, meron tayong neuropsychological examination kung saan ito po ay tinitest kung paano ba tayo mag-respond sa kung anong mga situations po. So, yun po. At idadagdag ko lang po, sir, yung list of requirements, qualifications. For example, pinapasubmit na po ang ating mga applicants ng folders. So, sa folders po, meron po tayong 3 sets of PDS with 1 sketch of residence. And pinaka-importante po yung mga authenticated copy po ng ating mga diploma, TOR, transcript of records, and also ang ating birth certificate, and mga authenticated copy po ng ating PRC ID or good standing at saka rating, and also po yung mga clearances na kinukuha natin sa barangay, NPC, Prosecutor's Office, and RTC. Yun po. So, yun dun kayo gagasto kasi yun yung mahirap na part na magsisecure kayo ng mga documents na yan. Dun yung part na magasto. So, pero kapag once na nakuha mo na yung mga requirements na yan, di ba? So, halos andun ka na. Di ba? Andun ka na, papunta ka na dun. So, yan ang kagandahan. So, kami dito, di ba, sa Catanduanes, nag-welcome tayo ng mga applicants and mga gusto natin ma-endorse na kasi we are in need ng personnel. Kasi ang ratio naman natin, di ba, in a custodial facility is 1 PDL, 1 personnel is to 7 PDL. So makikita nyo yan ma-realize nyo yan pag andun kayo sa mga big jails na sa mga mainlands natin na talagang kulang sa personnel natin. Alright. So, sige, babatiin natin yung mga kasama natin, yung dating yung mga kasama sa 4A. Ayan, si Jail, si Sir? Kalimutan ko baka makuha. Ay, yung mga classmates ko dyan, si Binuag, si Ma'am Aubrey Manaya. Ayan, good morning, ma'am. And dito sa atin sa 4A, si Sir Jonathan Prieto at si Sir Rialco, si Sir Carmona. Yan yung mga classmates ko na. Sir Rabulan dito sa atin sa Regional Office 5. May mga babatiin muna kayo. Ay, okay po. Before tayo So, good morning po. Babatiin lang po namin si Mama Titi Diqueros. Si Mama Hi, Ruth, Ma'am. good morning po. Watching po siya today, ma. Hi, sir.
Good morning, ma'am, and also sa Regional Office 5 po. Good morning po sa ating lahat. Thank you, ma'am. Thank you dyan, sa inyo po, ma'am, sa R5 and sa support na binibigay ninyo po sa Catanduanes BGMP. Alright, so ayan, yan po yung recruitment natin. And ano naman po ito? May shout out. Shoutout po sa Team CRSS dito sa BGMP Regional Office. Good morning po sa Hi, inyo ma'am. dyan. Hi, sir, ma'am. Ayan, magandang morning po sa inyo dyan and thank you so much. Alright, so kumusta, ano na tayo, Ma'am Trish, dako na tayo sa CRS natin, di ba? Big events ang CRS natin ngayon. So, ano ba yung tungkulin ng CRS natin and ano ba yung mga upcoming events and ano ba yung mga activities natin this recent months? Go ahead, please. Okay, yes po. So, kadalasan pong tanong sa amin is kung ang trabaho po ba ng isang jail officer is nasa loob lang po ba ng facility or nasa loob lang po ba ng jail. So, dito naman po, ano po ba yung papel ng BGMP sa komunidad? So, sabi ko nga po, ang una namin tungkulin ay ang safety ng PDL, lalong-lalo na po ang safety ng ating community. So, part po ng, part din po ng aming trabaho is ang tumulong din sa community po. So, meron po sa Community Relations Service po, we have different activities po pagdating natin sa community. So, dito, we conduct information and education campaign like anti-smoking and anti-illegal drug awareness campaign po. Also, we conduct cleanup drives sa mga barangay, rivers, waterways, and coastal areas po. And also, we conduct tree planting activity po. Not just tree planting activity, we also conduct aftercare activity to the trees planted po. So, monitor natin yung mga naitanim natin puno kung ito ba ay talagang lumago or kung ito po ba is nabuhay siya. So, through aftercare activity, monitor po natin yung ating mga itinanim. So, also, we join po mga blood donation activities po. Lalo na may mga invitation through other agencies po, nakikilaw pa tayo dyan sa mga blood donation. And also, we can read a book and feeding programs and gift giving po sa mga barangays po. So, napupunta po kami sa mga barangay, nakikoordinate if pwede kaming mag-conduct ng mga read a book or feeding program po dito sa certain barangays po natin. So, layunin na naming ipakita na ang BJMP ay kapartner ng komunidad sa kapayapaan po. So, yun po yung part din po ng trabaho ng isang jail officer is also makisalamuha or sa community natin. Yes. And also sa safety and peaceful na community po. So, maganda, no? And recently, as I remember, dun sa Tubli National High School, pasalamatan natin yung pamunuan ng Tubli National High School. Nagkaroon po dyan ng career guidance kasama yung ating mga BJMP personnel. Yes po. So, magandang bagay po yan na-recognize tayo. At the same time, na-offer natin kung ano ba yung isang BJMP community. Yes po. Diba? Kasi, diba, dun sa mga malayong towns, hindi sila nakakita ng ganitong uniforms. Di ba? Yes, to tell you the truth. Kasi yung BJMP naman is Virac and San Andres dito sa Catanduanes. So, nakikita lang nila doon is either police, fire, or other uniforms. But not BJMP. Tama? Di ba? Kasi wala tayong jails doon. Yes. So, yun ang inaano natin. Maging aware yung ating community that this is the BJMP, that this is what we do and this is how we do it. Di ba? Yes po. So, yun ang kagandahan ng ating And this is how we do it. As I speak, ang dami palang awardees yung ating this is how we do it, right? Yes. Go ahead, ma'am. Okay, so bali po, kami po ay naparangalan noong Gawad pa ng Luhia. So, we are Virac District Jail po, top 10 for the best performing district jail.
Top 10 Best Performing District Jail Warden, Jail Senior Inspector Michael L. Orbita, sir. And also, we have din po sa mga custodial officers po natin, nagkaroon din po sila ng award. Senior Jail Officer 1 Pelayo Tevillo Fuerte for Best Desk Officer Type C. Sir Kaloy. Yes, Jail Officer 2 Veronica S. Manlangit for Best Welfare and Development Officer. Kailangan mo, di ba? Yes. Ang hirap ng work ng WD. Opo. Di ba? And also, panalo din, also nakatanggap din po tayo ng Best Welfare and Development Unit po. So, very ano din po yun. And also, Jail Officer 2 Madonna F. Tuason, Best Searcher, and Jail Officer 1 Jun Sanreal M. Tabor for Best Gatekeeper. So, ito po yung mga nakuha nating awards for the last That is how we do it. Yeah. And of course, recently, kahapon ba, if I'm not mistaken, pumunta po yung ating provincial administrator together with the personnel of provincial office kay Governor Patrick Alain Asanza Yes. para i-offer yung recognition Yes ng Catanduanes as one of the best. Di ba? Yes po. Di ba? So, ganun lang naman ang ano natin, di ba? Kasi karangalan natin, karangalan ng probinsya. Yes po. Tama? So, as we do it, yun ang binibigay natin sa ating province na ma-recognize in a regional level and hopefully in a national level. Yes Diba? So, ganyan yung ating And speaking of ma-recognize, gusto naming ma-recognize na meron po kaming Color Fun Run. Yes po. Bale, mag-iimbita po kami ulit sa inyo to join the BJMP Catanduanes Color Fun Run 2026. So, this is open to all genders po. Takbo para sa kababaihan. So, this will be on March 21, 2026, Saturday po at 5 a.m. Ang venue po natin is Verac Plaza Rizal. So, ang attire po natin is white shirt po. So, yung race distance po natin this is a 5-kilometer fun run. So, starting point po natin is from Verac Plaza Rizal, going to, paikot po dyan sa may volleyboard hanggang sa may lumber, and then pabalik po ulit dito sa Plaza Rizal po. So, race category sa registration phase po, we have the adult basic run for only 200 pesos, and for student basic run, we have 100 pesos naman po. So, inaanyayahan po namin ulit kayo na sana pa suportahan po and also mag-join po kayo for this coming event po namin na BJMP Catanduanes Color Fun Run po, takbo para sa kababaihan. In celebration po ito ng Women's Month po natin. Yun. So, isa po itong community relations services and ang pinaka-importante dito, Ma'am Trish, Ma'am Princess, is yung proceeds. Yes po. Diba? So, mapupunta po ito sa pagpapagulong ng mga programs Yes po. ng ating welfare and development for purposes na maibalik po natin ito sa ating mga PDLs. Yes Diba? po. Yes po. And nabanggit nga nung last time ni Sir Kevin at ni Sir Marbs na yung RAM pala natin, yung sa regional office natin na patakbo rin, Yes po. binigay sa atin sa Catanduanes Yes, sir. Yes yung po. proceeds. So magandang initiative po ito. So dito this is a run for a cause. Yes po. Di ba? So sana madaming mag-join, madami ang mag-participate, and this is very family oriented Yes po. run, di ba? 5 kilometers. Wala namang di ka naman although merong competition, alam mo yung pagtakbo kasi may competition yan palagi. Yes, sir. Pero wala namang pinipilit eh. Pag gusto mo lang mag-enjoy, di ba? Yes, Talk po. with your family, with your friends. So, please, di ba? So, wala namang harm dito. And at the same time, we are very well coordinated with yung mga MDRs natin and Yes, traffics. So, safe po itong takbo na ito. And saan tayo pwede mag-register, ma'am? Okay. Bali po, meron tayong registration link sa ating mga Facebook page po. BJMP Catanduanes
Catanduanes PO Facebook page, andun po yung post and also the link, and also you can ano din po sa Virac District Jail, BJMP Virac District Jail Facebook page, and also BJMP San Andres District Jail Facebook page po. And also pwede din po kayong pumunta for registration. Pwede po kayong pumunta sa mga jails namin. Kung malapit po kayo sa San Andres District Jail, you can also go to San Andres District Jail at hanapin lamang po si Sir Jail Officer Juan Manugit for the registration. And also po dyan po sa Virac District Jail, pwede din po kayo mag-register. Just look for me po, Jail Officer to Pageduan for the registration po. And also po pwede naman po walk-in po doon during the event po ng ating activity. How if gusto ko na ngayon mag-register? Is there a GCash or Paymaya, something? Yes po. Paano pa sila mag-register, moms? Mag-message na lang sa'yo. Yes po. Kasi Please personal do yung message number, na di ba? lang po. Yes po. Opo. So may ano naman, andun po sa ipa-flash naman yung ano ba, QR o Link. number lang. Number and link na din po. Yun. Sige po. So kita-kits tayo sa March 21. So speaking of batiin ko rin pala ng yung successful na fun run ng Integrated Bar of the Philippines. Na ginanap nung 15. I'm sorry. Hindi ko na mapili. But anyway, so thank you so much sa mga sa participation. What do I miss, ma'am? Wala na. Ayan. We would like to give thanks to Virac Town Center for accommodating Yes. us. Opo. BJMP. Trade fair last February 6 to 8, 2026. Yung ating mga partners, yung ang tawag dyan, yung Emerald. Yes, yung always nagbibigay sa atin ng support in kind ng mga materials na na talaga namang nakakatulong sa jail facility natin. Yes po. Kasi alam niyo po mga kaperiodiko, mga sirs, mga moms, yung BJMP wala naman pong maintenance and other and operating expenses or MOEE, di ba? Operating ano ba tawag dyan? Basta wala po talaga tayong budget para dyan. So we rely on partners na mga non-government officers na makatulong sa atin and our welfare and development ng ating mga jail facilities. Alright? So, ano ba yung pwede nating abangan, moms, na mga events aside from color fun run natin? May mga events ba yung jails natin? Holy Week! Yes. Yung Holy Week natin. Kasi nagse-celebrate kami sa jails ng Holy Week. Pinupuntahan tayo ng our Catholic partners na nagse-celebrate sila ng mga prayers, passion, ba yung basta yung mga ritual ng ginagawa rin po yan sa mga jails natin. So, yan ang ating mga events as of now. So, Okay, as we wrap up, let's hi to mga duties. Sino mga duties sa inyo ngayon, sir, ma'am? Mga moms. Batiin natin yung mga natin, of course. I-shoutout ko lang po sina J.O. Cesar Vitale Jr. Wow! Sir, good morning. At saka sila ang gator po namin ngayon, Sir Masaga, good morning po. At mga duty, custodial duty po namin ngayon and office personnel, good morning po. Si Ma'am Pines, pati mo. Admin. Ang amin pong Chief Admin, SDO to Richel L. Peña. Good morning, ma'am. Ayan, siyempre, mandatory, babati ako ng San Andres. Yes. Walang magagawa eh. Ayan. Sige, sa mga taga San Andres District Jail, yung mga duty natin ngayon, hindi ko alam kung sino yung duty. Sila Aldrin ata. Sila J.O.1 Santos. Sa lahat ng personnel, sa panguna ni Sir Jail Inspector George T. Gregorio, sir, and sa buong person ng San Andres District Jail, good morning po sa inyo dyan, and ingat lang po tayo kasi medyo malayo yung so far maganda naman yung panahon sa pag-travel natin.
And of course, yung mga personal natin na hindi nabanggit, yung mga family nyo, moms. Go ahead, please. Mga? Go. So, good morning. Ayan, shoutout nga pala sa family ko from San Miguel. Good morning po. Good morning na din po sa lahat ng kakilala ko. Ayan, sige. So, sa Facebook Live ko, ang daming nagbabate, di ko maisa-isa. But anyway, thank you so much, ma'am, sir, ma'am, sa pagtangkilik ng programang ito. And patuloy tayo na makikipag-ugnayan sa community through this radio program. And of course, once again, this is very important, and yung support from our heads, starting from our regional director, our Chief Superintendent Elena B. Rocamora, ma'am. Thank you so much. Jail Senior Superintendent Ramil Vestra, our Assistant Regional Director for Administration. Jail Senior Superintendent PUC Rosero, sir, our Regional Director, Assistant Regional Director for Operation. Our OIC Regional Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Ramil Bonavente. Our Chief Community Relations Service, Jail Chief Inspector Kenneth Gail Florese, ma'am. And the different heads of our regional office. Thank you so much. And of course, the supervision, the guidance, and the support of our acting provincial administrator, Jail Inspector Rosemary Bragais, ma'am. And sa mga jail wardens natin, Jail Inspector George T. Gregorio of San Andres, and Jail Senior Inspector Michael L. Orbita, sir, of Virac District Jail. So thank you so much. Ito po ang naging programa ng ating Katanduanes BJMP Express sa radyo para maghatid po sa inyo ng mga impormasyon, activities, events, and recruitment process, kung ano yung ginagawa ng ating mga jail officers sa kanilang mga designations. Alright? So, sa muli po, magkita-kita tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras at kaparehong araw sa programa ito. Ash Wednesday and Konghi Wachai. Ayun, mabatiin yung mga Chinese nyo. Bawal daw batiin ngayon ng Chinese. Sige. Alright, mga kaparehong ko, Konghi Wachai, thank you so much sa ating programa. Magandang umaga.